Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Maaari mong i-pause ito kung kinakailangan. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas malapit. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Force Inc., ticker, YFC. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Agosto 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Force Inc. na bibilang sa subkategory. Author Staff, 34 na kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Isa sa alang-alang namin ang mga huling desisyon sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 5.5 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita natin ang average na rating para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa 5.5 na rating para sa kumpanya Force Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Force Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang mga pagbabahagi Force Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 50.2%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 9.4%. Market capitalization ng organisasyon Force Inc. nagkakahalaga ng 0.5 bilyong dolyar. Na may subkategory na capitalization na US dollars 216 na bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 0.13 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet na US dollars 30 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Force Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.276%. Ang book value ay 0.445%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa US dollar 0.086 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay 64% ng equity. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, TOL, 0 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 13.6. Na may average para sa subkategory na 41.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US dollars 44 milyon. Inaasahang magiging US dollars 46 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.4. Ang average sa subkategory ay 2.3. Pagsusuri ng halaga sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 1,360 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang US dollars 1,440 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 3.2%, na may average na 5.5% para sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 1.727%. Na 526% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $61,000. Habang para sa subkategory ito ay $384,000. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay $4,500. Ang average sa subkategory ay $10.2,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $140,000. Sa subkategory na $167,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 6.4%, na may average para sa subkategory na 2.8%. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 32% para sa kumpanya Force Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 47%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $32.01. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $47.76. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri Force Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy trade sa $32 kada share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na paghahalaga at pagbabago ng presyo. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 36.85. Ang stop loss ay nakatakda sa 27.15. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Setyembre 18, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, NIEC ay isang countervailing sell order. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Isang malaking pasasalamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.